Saan natin ang ating mga Biblia, or we can look at the screen in front. Philippians 3, verses 12 to 14. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, kayo ang siyang sovereign, siyang tumawag, ang panawagan. Na dahil mo sa inyong kapangyarihan, ay hindi namin kayang tanggihan. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat sa tuwing binabalikan namin ang araw na iyon, na kami ay inyong tinawag, kami ay inyong inilapit sa inyo sa pamamagitan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. At Panginoon, kami ay nagagalak na inilagay niyo kami sa local church na ito, ang Bansa Christian Ministries. Salamat, Panginoon, sa maraming taon na inyong pinagpala ang iglesia ito. Hindi ho dahil sa kami ay mahusay o mas magaling sa ibang iglesia. Hindi dahil sa kami ay matuwid o perfecto, kundi dahil lamang sa inyong napakayamang biyaya ang buhay po namin bilang iglesia at bawat individual. Panginoon, sa amin hong pagdiriwang ng inyong kabutihan for 27 years, ang mensaheng ito nawa na siyang inyong inihanda ay maipahayag na mayroong kalayaan, na mayroong pag-ibig, na mayroong kapangyarihan, na mayroong conviction. At nawa ang maging epekto sa bawat isa ay magkaroon kami ng mas lalong pag-iibayo at pagpupursige na tumakbo sa karera na kung saan nyo kami inilagay. At makita namin kung ano ang tunay na gantimpala dito, kung sino ang tunay na gantimpala, at kung sino ang kinakailangan po namin hanapin at mahalin sa bawat oras ng aming mga buhay. We pray, Father, for a life-changing experience, Lord, ngayong umaga ito, as we hear your word. At nawa, Panginoon, sa lahat ng inyong gagawin, maibalik lang namin ng maingat sa aming mga puso ang lahat ng papulit pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Nung simulan po ni Apostol Pablo, ito hong section ng Philippians na siyang ating titignan o pag-aaralan ngayong umaga. Alam niyo ba na siya ay 30 years na bilang isang Kristiyano? 30 years. Marahil meron po sa atin dito, siguro mabibilang lang, na kayo ay 30 years na Kristiyano. Meron mo ba? Pwede nyo bang, kung okay na sa inyo, pwede nyo bang itaas ang kamay nyo kung kayo ay 30 years and above na Christian na? Meron mo ba kaya? Amen. Okay? So, hindi ko kinakailangan ikahiyayan dahil ibig sabihin ay talagang kayo ay bata-bata pa, tinawag na kayo ng Panginoon Diyos.
Alam niyo, nung ako ay nagsimula magpastor dito at ako'y uh, sinama ni Brother Sam doon sa FB page ng BNCN, I was very curious kung ano yung mga itsura ng mga kapatiran dito way back. So nakita ko si Brother Sam, parang tinikling pa itsura niya yung time na yun. At yung mga iba ay makapal pa ang buhok. Hindi ko na dadagdagan, okay? Baka may magalit po sa akin. Kaya we can see that God is really faithful. And even in the life of the Apostle Paul, 30 years mo siyang Christian. So hindi ko alam kung gaano lang kayo katagal na Christian. Maring iba sa inyo ay buwan pa lamang, no? Months pa lamang ang binibilang. O marahil ang iba ay nasa mga 5 taon pa lamang or 1 dekada pa lamang bilang mga Christian. Ako ay naging Christian nung when I was 18 years old, and that was 1982. Tama ba? O tama, 1982. So you just do the math, if you're interested in knowing kung ilang taon na ako sa mga sandali nito. Pero ang mahalaga ho ay hindi naman talaga kung gaano tayo katagal na Christian. Though we are thankful for that. Hindi mo mahalaga kung bago pa lang o ikaw ay matagal na. Pero kinakailangan maunawaan po natin at ma-realize natin araw-araw na tayo lahat ay nasa isang karera. We are in a race. We are not in a rat race. We are in a good race. And we are runners for Christ. We have a high calling. May mataas po tayong panawagan. Kaya nga ako si Apostol Pablo ay pagka binasa niyo ho yung kanyang mga kasulatan, palagay ko si Paul mahilig mo siya sa sports. Kasi gumagamit siya ng mga imagery na katulad ng sa boxing. Sabi niya, I do not box as if I'm boxing nothing, na wala akong sinusuntok sa ere. So he was using the imagery of a boxer. And then ginamit rin po niya imagery as a wrestler. Nung sinabi niya sa Ephesians 6:12, we do not wrestle against flesh and blood. Pero ang pinakamahilig po siyang gamitin na illustration as an athlete ay yung pong mananakbo. So ginamit po niya yan sa 2 Timothy chapter 4, 1 Corinthians chapter 9, at dito sa Philippians chapter 3 bilang isang mananakbo. And kung nais mo natin na makuha po natin yung goal natin, ay kinakailangan mo, there must be some requirements na kinakailangan po natin unang-una maintindihan at gawin to be able to reach that goal. Kung kayo ay nagbabasketball o kahit na nanonood lang kayo ng basketball, alam nyo na ang basketball ay meron pong goal on both sides of the court. May dalawang team na naglalaban. Nakakita na ho ba kayo ng larong basketball na nag-dribble lang, nagpapasahan, nagbabantayan, nagtatakbuhan, nagdedepensahan, pero wala namang nagsushoot kasi walang goal. Hindi ba napaka-ano nun? Parang it is an aimless sport. Kung tinawag pa siyang basketball, pero wala namang goal. May bola, pero wala namang goal. So what is the purpose of all the defense and all the offensive patterns and all of the dribbling and passing and the coaching na gagawin kung at the end, wala namang mga puntos na may score ang bawat kanan. And definitely, even in the Christian race, brethren, if there is no finish line, kung wala hong matatapos at wala hong makukuhang goal sa buhay po natin,
What is the purpose of all these things na ginagawa ko natin every Sunday? Anong dahilan bakit tayo nag-aaral ng Biblia, individually at sama-sama? Ano ang purpose kung bakit tayo ay nananalangin at tayo ay nagbabahagi pa ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo sa mga taong hindi pa mananampalataya? Ano ho ang purpose? Ano ang magiging katapos-tapusan kung sa lahat ng ating gagawin ay wala naman pala talagang makakamtan tayo na prize? Wala makakamtan na corona. Walang patutunguhan yung ating mga ginagawa sa buhay. Kaya mahalaga ho na tayo ay may goal. At kinakailangan tayo ay papunta sa goal natin, hindi ho palayo sa goal natin. Maraming panahon na ang nakaraan, meron isang basketball player sa PBA. Siya ay naglalaro ng sentro. At nung tumira yung kalaban, hindi mo na-shoot yung bola, so nirebound mo niya. At siya ay talagang ganadong makashoot. So, ang nakakatuwa, wala naman nagbantay sa kanya nung sinut niya yung bola. So, tuwan-tuwa siya nung nashoot niya yung bola until ma-realize niya yung goal na pinag-shootan niya ng bola ay yung goal ng kalaban. Kaya pala walang bumantay sa kanya. Dahil puntos ng kalaban yung in-score niya. So, imbis na yung sa kanyang goal, ang kanyang puntahan, ibang goal yung kanyang napuntahan. At gustong ipakita sa atin dito ngayon ni Pablo, na bilang isang Kristiyano, if you are a believer in Christ, a follower of Christ, kinakailangan alam mo yung tamang goal mo sa buhay. Kasi maaaring marami tayo mga goals in life. And we are not saying that these goals are wrong or misplaced goals. Maybe yung iba ay misplaced goals or maling mga goals. Pero kung tama man yung mga goals na ginagawa natin, pag yan ay tinabi mo sa supreme goal kay Kristo, lahat ng mga bagay ngayon ay secondary lamang. Hindi sila ang pinaka-mahalaga sa buhay. Whether we're talking about life on this earth or in the life to come. Pero pagka ho na-misplace natin yung ating mga priorities, doon ho nagkakaroon ng problema sa buhay po natin. And I think si Apostle Paul, alam din niya na yan ay maaaring maging problema rin ng mga taga-Philippians. Kaya nagbigay siya rito ng mga requirements on how to reach forward to the goal, understanding that there is only one ambition and only one prize. So when we look at our next slide, the first requirement is reaching forward to the goal requires a proper awareness. Sabi ni Pablo, not that I have already obtained this or am already perfect. Verse 12a. Ngayon ho, we can see here na si Apostle Paul, na banggit ko kanina, 30 years siyang Christian. At siya isang apostol. Marami siyang mga churches na naitanim, na-establish. Marami siyang mga accomplishments. And we're not talking only of the past accomplishments niya, kung hindi even as a Christian, bilang isang misyonaryo. Marami siyang nadalang kaluluwa sa Panginoon Diyos. Marami siyang paghihirap o sakripisyo na ginawa para sa ministry ng Panginoon. Marami siyang na-encourage, marami siyang na-disciple, kasama na rin si Timothy na naging pastor later on. So when it comes to the resume, parang talagang very impressive yung credentials po nitong si Paul, ang ganda ng kanyang track record. At siguro siya yung tao na pwedeng magsabi na, well, marami na ako nagawa not only as a believer, but as a worker sa Panginoong Diyos. So it's about time to relax. Panahon na para medyo naka-cruise control lang ako.
At madalas naririnig po natin yan sa mga Christians na matagal na sa Panginoon o kaya medyo may edad na sila. Sabihin nila na, well, it's about time for the young people to take over the work of the ministry. Although we are encouraging, of course, the young people to be actively involved in the ministry, pero hindi yung ibig sabihin na yung mga mas matatanda mo sa kanila ay nakaupo na lang kada linggo. O wala na akong pagpupursige to press on toward the goal of knowing Christ more. Remember, sabi ni Paul sa Philippians 3:10, I want to know Christ. Nandun mo yung kanyang passion. Hindi lang ito parang isang Christian na naging traditional na kada linggo siya ay nasa loob ng DLCM o ng kanyang local church. Na naging tradisyon na lang o naging routine na lang na uma-attend ng mga regular na Bible studies o mga ministries. Para sa kanya, what drives him to go to those ministries ay yung kanyang passion na makilala pa ang Panginoong Jesucristo. Dahil pagka wala yung passion na yun, magiging boring ang Bible study, magiging boring ang prayer night, magiging boring ang Sunday gathering. Di ba? Parang hinihilang mo yung sarili mo. Natitilikan. Pero kung ang driving force natin is because alam natin that the main prize is Jesus Christ. That we want to be Christ-like. Dahil gusto natin na lalo pang lumalim ang ating pangunawa sa pagmamahal ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. The commandments of God is not burdensome. Amen? Hindi siya mabigat. Kaya ho, ang tanong dito ay kung si Pablo, 30 years na Christian, marami nang nagawa sa Panginoon. Napaka-mature na sa kanyang faith sa Panginoon. And yet, meron siyang proper awareness na sinasabi niya, not that I have already obtained. I have not yet arrived. Hindi pa ako nag-graduate in my pursuit of Christ. Sino ba naman ho tayo? With all due respect to what we have attained as a Christian or as Christians, sino ba naman ho tayo kumpara kay Apostol Pablo? Amen? Ang layo ho natin kay Apostol Pablo. Pero ang tanong, do we have the same awareness and the same spiritual discontent that we can say, kinakailangan ko pang matutong manalangin. Kinakailangan ko pang lalong magpursige na makilala ang Panginoon. Kinakailangan I must pursue holiness at all costs. Are we slowing down as we age as Christians? Or are we continually stepping on the accelerator? Dahil ang mga nasa karera ho, remember, yung karera ho na tinutukoy ni Pablo dito ay hindi ho maiksing karera. Hindi ho siya yung mga 100-yard dash, 200-yard dash. Hindi ho. This is a marathon. Amen? I'm sure, siguro nakanood na ho kayo ng marathon. At yung mga tao ho sa marathon ay hindi pwedeng pag nasa gitna na sila, at kahit sabihin mo malaki yung kanilang agwat sa mga humahabol sa kanila, ay paisi-isi na lamang sila. Hindi ho. Yung every ounce ng kanilang strength ay talagang binubuhos nila nang sa gayon ay hanggat maaari ay mas malayo pa yung kanilang magiging distansya doon sa kanilang mga nasa likod. There is no letting up when it comes to speeding yung kanilang pace. Nang sa gayon ay gusto nila makatiyak na sila ang mauuna doon sa finish line.
So, ang question mo dito ngayon ay, in the next slide, si Paul begins with an honest self-assessment of where he is in the Christian life. At alam niya kung nasaan siya. Kaya ang tanong ko sa atin ngayon, where are you in your relationship with the Lord? As a follower of Christ, where are you right now? Nasaan ka na? Alam mo ba kung nasaan ka? Kung kayo ay nagmamaneho, meron kayong pupuntahan na medyo malayo-layo, malayo yung destinasyon. Hindi mo ba napakahalaga sa'yo na aware ka kung nasaan ka na at the moment? Kasi pag hindi ka aware, anong pwedeng mangyari? Maliligaw ka. Baka hindi ka makarating sa tamang oras. Baka iba na pala yung direksyon na tinatahak mo. Kaya lagi kang aware. Mabuti nga ngayon, meron ng Google Maps, may Waze, app. So, medyo alam na mo natin. Pero, magre-rely ka pa rin doon. Titignan mo pa rin. Kung you are in the right way, in the right path, in the right direction. Kung yun mo ay mahalaga, hindi mo ba napakahalaga na lagi nating tinatanong ang ating sarili to be able or to be aware at all times, nasaan na ako ngayon sa aking relasyon sa Panginoon Diyos? Bilang kanyang tagasunod. Remember, si Cristo ang unang tumakbo. He finished the race. Kaya sabi nga niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. So, sa ating pagsunod ngayon kay Kristo, sa ating pagtakbo, alam mo ba kung nasaan na ngayon ang iyong sarili? In your walk with the Lord. Alam mo ba kung ikaw ay nagtutuloy-tuloy? Alam mo ba kung ikaw ay nandiyan pa? Yung fire mo, yung apoy. Seek God. Nandun pa ba yung iyong pagkauhaw? Gaya na sabi ng psalmist, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for thee. Or, alam mo ba na ikaw ay nag-backslide na? Alam mo ba kung ikaw ay nanlamig na? Alam mo ba na ikaw ay katulad na ng mga Ephesians in the book of Revelation, that you have lost your first love? Dati mahal na mahal mo ang Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang gawain, pero wala na, nanlamig ka na. Alam mo ba yun? Are you still aware of that? O matagal mo na silang press, inilagay sa ilalim ng basahan, kaya ngayon na hindi mo na alam kung ano ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Even if you suppress the truth exists and the truth remains the truth sa buhay ko natin. Nasaan ka na ngayon sa iyong lakad sa Panginoon Diyos? Si Pablo, ang sabi niya, I have not yet arrived. Kumbaga sa karera ho, tandaan natin, wala pang tayo sa finish line. May co-athletes in Christ. Hanggang ngayon po, nasa tracks pa rin tayo, tumatakbo pa rin mo tayo. Ang tanong lang ho, have some of us continued to run faster or have you slowed down? O baka yung iba ho ay nag-give up na at umalis na ho doon sa tracks. Dahil sabi nila, hindi ko na kaya. Susuko na ako. I remember si Elijah when he was being persecuted by the wicked queen Jezebel. Almost ran away from the race dahil na-depressed siya. And he was even pleading God na patayin siya. By God's mercy, hindi mo sinagot ng Diyos yung kanyang hiling. Hindi siya ay binigyan mo ng word of encouragement and word of command na magpatuloy. Parang ibang sa atin, gano'n ang pakiramdam. Kaya tandaan mo natin,
we are not yet spiritually perfect. Although none will be completely perfect in this world, pero yun ho yung goal eh. To become Christ-like. And our attainment of that spiritual perfection, of course, will only happen pag tayo ay naroon na. Pero we are gearing towards that direction, brethren, as a Christian. Hindi ho ibang direction, hindi ho mabagal, hindi ho kaisi-isi, hindi ho complacent, o hindi may exertion na ginagawa. Merong labor to the point of exhaustion na ginagawa ng isang Christian. Kaya sabi nga ni Oswald Sanders that this world is run by tired men. Tignan mo natin yung mga successful na mga enterprises, mga businesses, di ba? Sila ho ay pinapatakbo ng mga taong halos hindi na ho natutulog. And we also call them sometimes workaholics. Pero hindi ho ba nakakagulat na bakit pag sa gawain ng Panginoon, maraming mga tao tamad. Maraming mga tao ho parang nakakapagod naman yun. Pero pagka sa trabaho sa mundo, okay lang sa kanila. Wala kang marinig sa kanila kahit sila ay nag-overtime, kahit sila ay ganito, ganyan. Bakit? Kasi nga, binabayaran sila. So, meron silang OTK. Sa gawain ng Panginoon, wala naman yung ganun. There's no such thing as an overtime pay. Pero mahalagang maunawaan po na as a believer, kung paano natin tinutodo yung ating mga lakas at yung ating oras at yung ating karunungan sa mga bagay na pansamantala lamang. Bakit hindi mo natin magawang itodo rin yung ating pursuit of the Christian race? Because whether we like it or not, if you are a believer, you are in the race. And as long as you live, you are in the race. Hindi mo mawawala yun. Ang mahalaga na una maunawaan, do you have a proper awareness of where you are right now in your Christian race, in your following of Christ? Second, in the next slide, reaching forward to the goal requires a maximum effort. Sabi ho ni Pablo sa second part ng verse 12, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Yung salita ho niya ng press on, na siyang, kung di ako nagkakamali, 2 beses binanggit sa 3 verses na ating pinag-aaralan ngayon. Yung word na I press on, sa next slide, ang kahulugan ho niyan ay to run or follow after. It gives the idea of energetic, aggressive endeavor. Kaya pasinin niyo ho, di ba? Di ba, kung kayo naging exercise, alam niyo ho yung ibig sabihin ng nagja-jogging ka lang at saka ikaw ay into running. Di ba? Sa jogging, parang you're taking your sweet time, may sarili kang pacing, hindi mabilis yung yung speed. Pero iba ho yung running. Mas mas papawisan ka talaga ng gusto. Talagang kinakailangan gamitin mo yung mga muscles mo, gamitin mo even yung reflex pag ikaw ay tumatakbo. Yung balance mo ay kinakailangan babantayan mo. And you must be even more aware of your surroundings pag ikaw ay tumatakbo. Because any mistake, baka wala ka ng time or adjustment. But you must be energetic. You must be aggressive. If you are a believer in Christ, you are not just walking as a believer. Yes, meron hong mga commandments sa Ephesians na to walk in Christ. Pero meron din hong commandment to run
as a believer. Bilang paalala that we are in a race. And to be able to get or obtain that prize, kinakailangan mo, we must not slow down. We must be pressing on. Amen? Pastor, matanda na ako, hindi ko na kaya tumakbo. Hindi naman ho kinakailangan physical. Hindi naman kinakailangan na yung mga ginagawa mo noon na medyo may physical challenges ay gagawin mo pa rin ngayon. I'm sure the Lord understands na may mga bagay na maaaring nagagawa mo noon dahil ikaw ay talagang malakas ka pa. Hindi pa mahina at hindi pa nanginginig ang iyong mga tuhod. Pero ang sinasabi ng Panginoon, yung loob, yung puso, yung commitment sa Panginoon Diyos, yung passion sa Panginoon. Naalala ko na minsan nung nagbakasyon mo yung sister-in-law ko sa Ilocos, galing mo siya ng somewhere in the Middle East. Nag-hire siya ng videoke. So, dumating din yung mga ibang kamag-anak sa side ng wife ko. So, ang dami namin doon. So, nagkakantahan. So, nag-enjoy naman. Pero, mas lalong nagkaroon ng pagpupursige, nagalingang kumanta, dahil yung sister-in-law ko, nagbigay ng premyo. Nagsimula sa 100, 500, naging 1,000. So yung makakakuha ng mga premyo ngayon ay yung makakakuha ng perfect score na 100 doon sa video. So nung naglagay na roon ng premyo, talagang yung mga ayaw kumanta, gusto na rin kumanta. Yung mga nakikinig lang. Tapos yung mga kumakanta, ginagalingan nila. Pero yung nanalo, yung isang pamangkin ko, hindi dahil sa maganda yung kanyang boses, o hindi talagang very passionate kumanta, ang lakas ng boses. Ganun pala sa video ko, no? Minsan nakukuha lang sa palakasan ng volume. Kaya kadalasan yung mga lasing yung nanalo. Sila yung manalakas ang mga loob, boses. Nagkaroon ng energy, nagkaroon ng passion, kumanta, kasi may nakadangle na premyo. Now, as a Christian, we are not after money, but we are after the Lord Jesus Christ. He is the main prize. Lahat po na ating mga nakukuhang blessing kay Kristo, lahat po yan ay mga consolation prizes lang po yung mga yun. Bago natin gawing main prizes ang mga yan. The main prize is Jesus Christ. Siya po yung jackpot. Amen? Siya po yung jackpot. Kaya kung sabihin na, naka-jackpot ako, bakit? Kasi nagkaroon ako ng magandang kotse. Nagkaroon ako ng magandang bahay. Nagkaroon ako ng ganito, ang ganito. Hindi yung jackpot yung mga yun. Mga consolation prizes lang ang mga yan. Ang main prize po, Jesus Christ. The author and perfecter of our faith. And we are pressing on. We are running after Christ. So even if there are times that we stumble, ano kung ginagawa ng mga runners kahit na sila ay madapa, sumakit na yung kanilang mga muscle habang sila ay tumatakbo? They move on. They continue, they finish the race hanggat maaari. Walang nagiging hanggang. So you cannot make it as an excuse na kasi ang dami kong problema, Pastor, trial after trial, kaya wala. Huminto na ako sa karera. Napagod na ako.
Nagsawa na ako. O kaya na-stumble kasi ako sa ibang mga brethren. Or pastor, galing ako sa ibang church noon. Na-stumble ako sa pastor noon. Na-stumble ako sa mga ibang tao noon. Kaya, yun na. Simula noon, ayaw ko nang mag-commit sa Panginoon Diyos o sa ministry. Ayaw ko nang maranasan uli yung naranasan ko noon. Pero sandali lang. Sino ba ang hinahabol mo sa race? Hindi naman yung tao. Ang hinahabol mo, ang Panginoon sa Kristo. Sino ba ang magbibigay sa iyo ng premyo? Yung mga tao ba? Hindi mo. Kahit kalimutan ka ng mga tao, ang Diyos, hindi kanya pwedeng kalimutan. Yun ang sinasabi sa Hebrews, I think, chapter 6, verse 10. Na yung lahat ng mga ginawa mo sa saints na mayroong kabutihan, o may pagmamahal, rather, hindi mo makakalimutan yan ng Panginoon Diyos. Has Christ caused you to be stumbled? Has Christ failed you? Has Christ not kept His promises unto you? Ang Diyos mo ba ay walang integridad? Lahat ng sagot yan ay hindi. God is perfect, God is righteous in all His ways. God is good all the time. So why are you not following after Him and making a lot of excuses? Wala nang excuse. Yung mga tumatakbo, hindi nila pwede sabihin na ayaw ko nang tumakbo kasi niloloko ko nito yung patabi ko sa lane. Like a trash talk. Well, you will not win the race kung ikaw ay sensitive sa mga sinasabi ng mga co-athletes mo. Ano man ang kanilang sabihin against you. Your eyes must have laser beam focus. Parang meron kang tunnel vision. Parang meron kang blinders like a horse race. Race horse, rather. Yung pagkarera ka ba na may blinders mo yan. Kaya nakatingin lang po diretso. Walang tingin sa kabila o kanan. That's how you press on. And this reaching forward, brethren, the next slide, requires a perspective of hope. Sino ba ho ang ating pinaniniwalaan na sa kadulu-duluhan ang magbibigay mo sa atin ng palakpak at congratulations at corona ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Kanino ba nating bibig maririnig ang mga salitang, well done, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord? Kay Jesus Christ. O sa ating Ama sa langit. Kinakailangan ho lagi tayo may perspective na at the end of the tunnel, at the end of the day, and the very bottom line sa lahat ng ginagawa natin ay sinasabi ni Kristo, in my Father's house are many rooms. I came to prepare a place for you. And if I have prepared a place for you, I will return and take you to myself, that where I am, there you might be also. That is a perspective of hope. So you press on. It also requires a work ethic of diligence. Hindi lang ho, pwedeng puro salita. Sige, gagawin ko to. Gagawin ko na yan. Simula ngayon, gagawin ko na to. Well, wala hong magiging Christ-like sa salita naman. Kinakailangan ho, meron kang spiritual discipline or work ethic na ginagawa mo yun ng walang humpay, ng consistent, like nagpe-pray ka lagi, sumasamba ka lagi, nagbabasa ka lagi ng Biblia, nagme-memorize ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng mabuti sa mga preaching. Evangelism becomes your lifestyle. Ikaw ay nagbibigay faithfully sa gawain ng Panginoon. It is a diligent pattern, brethren, na meron kang work ethic dahil you must you must continue to do that. Para magkaroon mo ng effect ng Christ-likeness sa buhay. You know, it's like taking for the first time, in-describe ka ng doktor para sa
cholesterol mo dahil mataas. So pag ikaw ba uminom ng 1, 2, 3 araw, meron na ba effect yan? Wala mo siya effect. It might probably take 3 weeks or 1 month or so bago magkaroon talaga ng normal na epekto yung bagong gamot na tinitake mo. And that's why if you only pray 1 day a week, wala mo siyang epekto yan sa yung growth as a Christian. If you only read the Bible once a week, wala hong epekto yan sa Christian life mo. Subukan nyo hong kumain ng 1 beses lang sa 1 linggo. Wala hong epekto yan sa kalusugan nyo. Magkakasakit ko pala. There must be a work ethic of diligence. And also it requires a large dose of perseverance. And when we say perseverance, ibig sabihin, your faith will be challenged. Lagi ko yan. May mga challenges ko yan. Whether persecution, opposition, being misunderstood, pwede mo na rin isama yan yung mga physical challenges, karamdaman, family problems, isama na ho natin dyan. Many, brethren, circumstances and conditions will test the perseverance of your commitment to press on. Pero kailangan ho, tuloy lang. Amen? Because we are in a race, brethren. Those who have the spiritual stamina are those who wins the race. It is not those who begin well. It is those who end well dahil meron mo silang perseverance. So yan mo yung tatlong yan under point number 2. Now we go to point number 3. At dito ho, we are talking about reaching forward to the goal requires a focused concentration. Sabi ho ni Paul, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. So, yung single focus po, ang binibigyan ngayon dito ni Paul ng stress or emphasis. One thing I do. One thing I do. Pero bago niya sinabi yung one thing I do, muli niyang binigyan ng diin. Parang pangalawang beses niyang inulit yung salitang, I do not consider that I have made it my own. Parang sinasabi ni Paul na I'm still, even as a 30-year Christian in the Lord, I'm still scratching the surface of knowing Christ. Imagine niyo yun. Parang sinasabi niya na, the more I know of Christ, the more I know less of Him. Nakuha niyo po yun? And my passion is, the more I know Christ, the more I want to know Him. Hindi niya sinasabi na marami na akong alam kay Kristo, okay na yun. Sold na ako doon. Kayo naman ang kinakailangan lumago bilang mga Christian. Wala ho eh. Walang gano'n. Kaya sabi niya rito, but one thing I do, forgetting what lies behind. Now, this requires, in the next slide, both a negative and a positive aspect. Okay, negative, positive. Tignan mo muna natin yung negative. So, negatively, sinasabi ni Paul, forgetting what lies behind. What lies behind. Pag kayo ay nagdadrive, kayo mo ba ay lagi nakatingin sa rear view mirror? Delikado mo yun. Di ba? Unless ang driving nyo laging patras. Pero ang driving mo natin, di ba, paano? Pa-forward eh. Kung kailangan lang umatras, nakaka-atras.
doon mo titignan yung rear view mirror and the side mirrors. But most of the time, you are running forward and you do not focus your time looking at the rear view mirror. Minsan maraming Christian ho, ganun. They are living in the past, not living for the future. Yes, they're living at the moment. It's a given. Pero ang tanong, nasa ng direction mo? Forward or backward? Now, there are pitfalls when we always look back at the past. Next slide. Ano ho yung mga pitfalls na yan? Unang-una, it will weigh you down yung mga sins and failures of the past. Kung inyong naalala, yung mga brothers ni Joseph in the Old Testament, na talaga namang naging tinik sa kanyang pagiliran dahil siya ay halos sa pagplanuhang patayin, and then binenta, so nasira practically yung kanyang buhay na maganda nung siya ay kasama pa ho nila. Dahil siya yung favorite son nga ni Jacob. So, fast forward, after 13 years or so, itinaas ng Diyos si Joseph, naging second in command or governor in Egypt. Hindi na siya nakilala ng kanyang mga brothers. Pinakitaan niya ng kabutihan, sila rin ay kanyang sinubukan para malaman kung talaga sila nagsisina sa kanilang mga nagawang kasalanan sa kanya at sa kanyang tatay. So, all's well that ends well, as they say. Kaya nagkabati na sila. Binigyan sila ng sariling lupa, lahat ng kanilang mga kamag-anak, asawa, ng kanyang mga kapatid ay nilipat sa Egypt. At sila ho ay tinrato na parang walang nangyari o walang ginawang masama sa kanya. Ngunit, nung namatay na ho yung tatay, diyan na ho lumabas na yung mga kapatid ni Joseph were still living in the past. Still living in the past. Kaya ho, nag-usap-usap sila. At sa kanilang pag-uusap, sabi nila, sa tingin niyo ba si Joseph, kaya tayo tinatrato ng maganda dahil sa talagang tinatawag na tayo? Hindi. Kaya niya lang ginagawa yan kasi dahil sa tatay natin. Ngayon, nawala na siya. Delikado tayo. Kaya ang gawin natin ngayon ay malikluhod tayo sa kanya, magmatawa, uli tayo ng tawad sa kanya para mapatawad tayo. So, ang tingin nila, lahat ng ginagawa ni Joseph ay pakitang tao lang. Na hindi talaga, siya ay plastic sa madaling salita. Orokan. Supreme plastic. Kaya nung lumapit sila kay Joseph, at sinabi nila kay Joseph na patawarin mo kami sa mga nagawa namin, umiyak po si Joseph. Parang siya ay naawa sa kanyang mga kapatid na they are still imprisoned by the past. The guilt was already taken away by Joseph by forgiving them and showing them kindness. Pero para sa kanila, hindi yung tunay. Kaya kailangan nilang magsumamo pa kay Joseph. Ang sinasabi ni Joseph sa kanila, I have forgiven you. And remember, you intended it evil for me, but God meant it for good. Kaya pinatawad sila ni Joseph. Kasi yung perspective mo ni Joseph was not sobrang sakit ginawa nila. I cannot forgive them. Sobrang grabe yung ginawa, sinira yung buhay ko for many years. They do not deserve to be forgiven. Minsan, ganyan ang mga drama natin, di ba? Natin sa mga drama, madali na pa. Kaya gusto natin yung mga soft operas nila.
Pero yung mga ganun drama ho, hindi ho mag-work sa vision. If you know God's sovereignty, if you know that His ways are perfect, doesn't matter whether may ginawang masama sa iyong tao o hindi. Ang importante, will you follow the Lord? Kung sinabi ng Diyos na patawarin mo siya, gagawin mo ba yun? O pakikinggan mo sarili mo. If you are running the race, you follow Christ. You don't follow yourself. If you follow yourself, you will continue to be stumbled. Madadapa ka. If you're looking at the other runners behind you or around you, you will stumble. Wala akong mga runners na ginagawa yun. Na habang sila tumatakbo at nauuna sila sa karera, ay kanilang tinitignan over their shoulders kung nasaan na yung kalaban o kung how much track they have already covered sa kanilang pagtakbo. Wala silang pake. That's none of their business. Their only business is to look forward to the finish line. And they win the race. Sila yung nananalo sa karera. So if a runner, brethren, slows down, hindi mo pwedeng sisihin yung mga kalaban mo. Tumingin ka kasi tumingin ka sa kanila. Imbis na diretso lang yung tingin mo. Brethren, you wanna win the race, eyes on the road. Sabi nga sa mga driver, eyes on the road. If God has forgiven you, brethren, when you came to know Christ, just like Joseph, God is genuine and sincere in forgiving you. Kinakailangan wala nang agam-agam na hanggang pinatawad naman ako ng Diyos. Baka naman yung dating buhay ko na ako ay babaero, na ako ay prostitute, na ako ay magnanakaw, na ako ay number one na masisera sa komunidad namin. Hanggang pinatawad na kaya ako ng Diyos? Yes. His grace covers all sins, even the worst of sins. Si Paul nga, tawag niya sa kanyang sarili, chief of sinners. And he was not exaggerating. He was the number one enemy of Christianity. Yung mga Christians, pinapakulong, pinapapatay, including si Stephen, the first martyr. So, kung sa dami na ng kasalanan na ginawa, baka wala sa atin dito na pwedeng makapantay sa ginawa ko. Si Paul, he was trying to destroy the very work of God. Pero bahagi ng kanyang sinasabing siya ay isang chief sinner is because he was so self-righteous. You know, God loves sinners, and at the same time, He also hates sinners. You know yung mystery ng Diyos eh. Dahil ganito ang Diyos sa rebellion against Him, kaya He hates sinners. Pero the mystery also, on the other side of God's character, is He also loves sinners. Kaya nga sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero, pagka ikaw ay napatawad na ng Diyos sa dating buhay mo, ang Diyos, alam niyo ho, anong ginawa niya sa kasalanan mo? Kinuha niya lahat yan, lahat. Tapos, sinag-merge po niya sa pinaka-kaila-ilaliman ng karagatan. Nang sa gayon, wala na ho, hindi na ho yun tataas pa. At hindi na ho yun makukuha pa. As far as the east is from the west, ganun ho ang ginawa ng Diyos. He has removed our transgressions from us. So do not be weighed down by your past sins or your past failures of the past. Because these are things, brethren, that can actually slow you down. Parang ikaw ay nagmamaneho ng kotse na naka-handbrake na. Imagine mo,
pinapandar mo yung kotse mo, naka-handbrake. It will slow you down. In fact, pagkatagal nga, pagka sumobrang tagal mo na, nung nagmamali yung naka-handbrake ka, masusunod yung engine mo. Mas malala kung ikaw ay magmamaneho, sabi, ba't ngayon ka makatakbo? May kalso sa gulong. Sabi, ay problema. May kalso. Sinasabi mo ng Bible sa Hebrews 12 na may mga encumbrances, may mga obstacles, may mga kasalanan that easily entangles us. Sabi mo ng Biblia. Kung kayo ay may alagang aso na mabalahibo, halimbawa Shih Tzu, di ba sobrang luxurious mo ng kanyang balahibo, ang ganda, lumalago. Pero, as a responsible owner, kailangan alagaan mo yun, binabrush mo lagi. Ganun din, kung mahilig ka sa pusa, meron kang Persian cat. Ganda ho ng Persian cat. Luxurious din po yung kanyang coat. Pero, pagka yung mga ganun breed, ay hindi mo sinusuklayan araw-araw. Mag-i-entangle sila. Kasi meron pa silang undercoat eh. Hindi lang yung coat on top. So yung undercoat sa yung coat on top, yung magbubuhol-buhol. Pag hindi mo laging sinusuklayan. So ano ko mangyayari? Mukhang basahan yung aso mo. Wala na lang, ganun-ganunin mo. Basahan na siya. At lahat ng mga dumi, matatrap doon sa kanyang balat. Kaya may kakaroon ng allergy, so on and so forth. So hindi ho lumalabas yung potensyal ng ganda ng mga hayop na yun. And the same thing with the Christian life. Hindi ho natin na-achieve yung ating highest potential as believers in Christ because we allow sins to entangle us. And I'm sure you know kung ano yung mga kasalanan na madali ho kayong mapatid. Alam niyo ho yung inyong mga weaknesses. Just as I know my own sins and my own weaknesses in life. Pero ano ho ginagawa natin ito? Remember, yun ho yung dati yung mga ginagawang kasalanan noon. Huwag nyo na hong balikan. Amen? Anyone is in Christ, is supposed to be a new creation. And supposedly all things are past, and behold, new things have come. Mamuhay ka kung sino ka, ikaw ay isang Kristiyano, you are no longer under the control and domination and slavery of sin. Nakalipas na muli. Kaya sabi ni Paul, this one thing I do, forgetting that Christ is. Another thing na ating makikita ko rito, yung pitfalls of looking back in the next slide, is complacency because of past spiritual success. I'm sure lahat po tayo bilang mga Christian, meron tayong kanya-kanyang storya na pwedeng ibahagi. Yung mga spiritual victories mo natin. Yung mga, we can say, accomplishments in our walk as Christians. Again, all by the grace of God. Pero, these things, brethren, if we rest on our laurels, if we live for the good old days, and we think na it can be replicated today, kakamali po tayo. There is never an assurance that what you are as a Christian in the past will be the very same thing of who will be you are at this present time or in the future. Kinakailangan ho, brethren, we must press on, we must continue, because the race is not yet over. We are still in the middle of the race. Pwede mo sabihin, Pastor, matanda na ako siguro. Kaya ako nag-slow down kasi matanda na ako. Kasi 70s na ako. Kaya mukhang malapit na ako. Parang konting tumbling na lang. Nandun na ako. Kaya di mas lalo kong magpursige. Kasi walang nakatitiyak na kahit na ikaw ay malapit na.
ilang hakbang ka na lang, nasa finish line ka na, ay mananalo. Nanood kayo ng YouTube, minsan tignan nyo ko yung, kahit nyo yung mga early celebrations in sports. Early celebrations in sports. Nakakala ko nila na in the bag na yung kanilang title. So, nag-celebrate, premature celebration, nagtaas na ng kamay, nakakaway na sa crowd, biglang maya-maya may umungos sa kanila. Nauna sila ng yung by the skin of their nose. Kaya hindi porket malapit ka na, ay ibig sabihin ay patetek-tetek ka na lang o dahan-dahan ka na lang. Then the enemy, brethren, will take advantage of that. It was in those moments that David became complacent as a warrior instead of going together with his soldiers sa gera na siyang ginagawa niya lagi, nag-relax. And that was the downfall of David. Yung huy nagkasala siya with Bathsheba ng adultery. And it changed, brethren, the landscape na kanyang buhay. The sword never left his household. Because of that. Yes, he was definitely forgiven and given another chance ng Panginoon Diyos. Pero he was never the same again. Because of complacency. So let us not be complacent because of past spiritual success. Also, we must not be tainted by bitterness and a lack of forgiveness. Ito ho ay struggle ng maraming mga Christian. They always look back, they always rewind, and they are always historical, at lagi ho nilang nire-replay sa kanilang mind yung masamang ginawa ng tao sa kanila, yung paninirang puri sa kanila, yung paggawa ng hindi maganda sa kanilang pamilya, so on and so forth. Naka-fix sa negative. At kadalasan ho, punong-puno ng sama ng loob. Nagiging mga magsasaka, nagtatanim ng sama ng loob. Imbis na bigas ang itanim. Sama ng loob ang kanilang tinatanim. Kaya sila'y kumakanta ng magtanim ay di biro. Hindi talaga biro magtanim ng bitterness. Sisirain ka yan parang kalawang. It makes you more hardened in your heart. And even for some people, ayaw na ho nilang magkaroon ng social life. Kaya iba nga ho, hindi na nag-church. Sabi nila, ayaw ka na mag-church. Ayaw ka na mamit yung mga ganyang klaseng tao. Baka meron ka mamit na gano'n na naman ng mga klaseng tao. So I'm just good being alone, reading my Bible, and from time to time, makinig ng mga live stream. Okay yun. Pero ang problema, they are tainted by bitterness. They have not understood that if you are a Christian, hindi ibig sabihin na lahat ng tao gagawa ng mabuti sa'yo. Minsan meron tayong self-entitlement na because I'm doing good, I'm faithful, walang aaway sa akin, everything will treat me fair and square. Hindi ko ganun ang buhay sa mundo. We are living in a fallen world. Suffering always comes even to the best of them. And even times that are difficult, brethren, can happen kahit na meron kang ginagawang faithfulness sa Panginoon Diyos. One good example, huwag na tayo lumayo, si Jesus Christ. He was perfect. Di ba? Halimbawa, he loved his apostles so much, wala siyang ginawang masama sa kanila, pero may Judas. May Judas pa rin. So we should not be tainted by any bitterness and a lack of forgiveness, lest we be imprisoned
in our own prison cell, we cannot move forward. Next slide. Overconfident because of the evidence of the fruit of the Spirit. So pag nakikita mo na ikaw ay nag-grow na in character, kasi basically yun po yung fruit of the Spirit, nag-grow ka na into Christ likeness. Iniisip mo, well, I can already maintain yung status na yan. Beware. Be vigilant, brethren. Dahil anytime, pwede kang bumaksak. We should always examine our faith, sabi ni Paul. Lest we fall. And then, number 5, resign to powerlessness. Ibig sabihin, ilang beses mo na naranasan na sinubukan na magpatuloy, pero walang nangyari. Failure after failure. So you tell others na, okay, tinry ko naman eh. Tinry ko na magbago, tinry ko na magbalik loob sa Panginoon Diyos, tinry ko maging active ulit sa gawain ng Panginoon, pero wala, balik na naman ako dito sa dami. Well, does that mean, brethren, na it's already game over for you? Hindi mo. Kinakailangan you must continue to rely on God's grace. Baka naman you are not relying in the past sa biyaya ng Panginoon Diyos. At talagang hindi mo makakayanin yan. Manghihina at susubo ka. Rely on God's grace. Let the Lord hold you and allow Him to walk with you day by day. You yield to the power of the Holy Spirit at all times. And then, gawin mo yung kinakailangan gawin with perseverance. So even if you fail and fail and fail and fail, be faithful. Yun lang naman ang hinahanap ng Diyos, di ba? Si Abraham Lincoln, presidente ng Amerika ng araw. Ilang beses mo yun natalo sa eleksyon. Ilang beses mo natalo rin sa pagiging presidente. Pero alam niya, yun ang kanyang panawagan. Kaya, tumakbo ng tumakbo hanggang sa nanalo ng presidente ng Amerika, and he became one of the best presidents, if not the best president ng United States of America. Do not be resigned to powerlessness or failure. Press on. In the next slide, we see the positive part of this. Paul maintained his focus by reaching forward to what lies ahead. Now, this reaching forward means to stretch. Okay? I'm sure nasubukan nyo naman mag-stretch, di ba? Lalo na pagka kayo ay preparing for a game. May stretching na ginagawa. Hindi yung basta-basta na lang na laro ka na lang. Kailangan medyo i-adjust mo, buhayin mo, ihanda mo ang iyong mga muscles para hindi ma-strain. And then, anong nangyayari mo dyan? As the muscle is stretched to the limit, siyempre, alam mo naman yung limit mo, it pictures a runner straining every muscle to reach the finish line. So talagang todo, bigay todo. Hindi yung pakyut na takbo. Wala kang nananalong pakyut na takbo. So kung pakyut ka lang sa Christian, walang mangyayari. Kinakailangan po tayo ay dumiretso lang. Sabi nga, no retreat, no surrender. At kinakailangan ho, let us just look forward. Huwag na ho nating balikan yung mga nakaraan na makakasira ho sa atin. Noong 334 BC, when I was preparing this message, naalala ko, so I needed to look at it sa Wikipedia. Naalala ko si Alexander the Great. Nung siya nakipaglaban sa Persia, sa mga sundalo ng Persia, which is, of course, Persia is modern Iran, sa panahon po natin. Iniutos niya, nung sila'y nakarating na sa Persia,
iniutos niya sa kanyang mga sundalo na yung mga barkong sinakyan nila, lahat sunugin. Lahat sunugin. So yung mga sundalo, nagtataka. Anong gagamitin natin? Tawid. Ang sabi ni Alexander the Great sa kanila, makinig kayo, sabi niya, we will either return home using the Persian ships or we will die here. Hindi mo sila binigyan ng alternatibo o ng opsyon na kung sakaling alanganin na yung kanilang sitwasyon o parang nakatalo na sila, they can retreat back, sumakay sa kanilang mga barko at umuwi na lamang. I guess hindi mo siya kareho ng philosophy ni Douglas MacArthur na nag-retreat at sinabi ng I shall return. Sa kanya ho, walang I shall return. Either uuwi tayo ng gamit-gamit natin, yung barko ng kalaban natin, o mamamatay tayo. Kaya ho nagbigay yun ng understanding sa mga sundalo ng Alexander the Great, kinakailangan wala na tayong ibang option pa, kundi makipaglaban. Hindi na mailalagay sa kanilang isip na meron pa tayong option na takbo na tayo, uwi na tayo. Kaya in fact, it was very effective kasi natalo nila yung kabilang mga kalaban. So when they went home, gamit-gamit mo nila yung mga ships ng Persia. Whoever handles yung po tinatawag na palak, sabi ng Panginoon, and looks back is not worthy of the kingdom of God. Pag ikaw ay tinawag ng Panginoon Diyos, God is not expecting you to return to your old self, to your old life, to your old master, to your former life, to the old man. God is expecting you, brethren, to die to those things and to just march forward. Onward, Christian soldier, sabi ng isang hymn. Amen? Sabi ko ni F.F. Bruce, a competitor in a race does not look over his or her shoulder to see how much ground has been covered already or how rivals are getting on. The runner keeps eyes fixed on the winning poles. Sabi ni Montgomery Boyce, what is the nature of the forgetting then? I believe that it is the kind of forgetting that occurs when we cease to let things that are in the past overshadow the present, that lets the past be past, both the good and the bad, and that constantly looks forward to the work that God still has for us. You are looking forward sa gusto pang ipagawa ng Diyos sa iyo, o ang gagawin pa ng Diyos sa buhay mo. The best is yet to come. Yan ang motto ng Christian. Whether matanda ka na o bata ka pa sa Panginoon Diyos. The best is yet to come. Yan yung motto ni Caleb. When he was 80 years old, dapat naka-rocking chair na siya. Pero sabi niya kay Joshua, give me this land. That I may conquer it, give me this mountain, sabi niya. Eh, hindi yung madali yan. May mga inhabitants ulo ng mga higante na kinakailangan po nilang talunin sa gera. Sino maglilid ng gera? Yung 80 anyos. Si Caleb. Because for him, the race is not yet finished. There are still enemies to be conquered and lands to be possessed. Para makumpleto ho yung plano ng Diyos, yung programa ng Diyos sa kanila, para wala na hong stumbling block sa kanilang pag-possess and pag-enjoy ng mga benefits ng promised land. Hindi inatrasan ni Caleb yung challenge na yun. Alam niya na siya isa sa mga inaasahan ng kanyang mga kababayan. Kaya para sa kanya, hindi naging dahilan yung kanyang pagiging 80 anyos
Sabi niya, give me this mountain. Let me fight and lead my troops to possess this mountain. In spite of all the odds, they got it. Pero alam nila, God is on their side. That's what matters. Amen? Finally, in the next slide, the requirement for reaching toward the goal is a proper motivation. A proper motivation. Paul says in the last verse of our text, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So in the next slide, ano ho yung prize? Yung prize mo yun, ang siyang nagmo-motivate kay Pablo para patuloy na tumakbo at manalo. Ganun ho ba kayo narinig ng mga athletes na in-interview na anong purpose mo, bakit sumali ka rito? Well, I want to lose. Maganda na sumali. Kasi parang nakakahiya naman kung pupunta ka ron, ang purpose mo hindi manalo. O hindi okay na sa'yo kahit matalo. Lahat naman nakaka-achieve ng greatness in the world of sports ay yung meron silang isang passion, isang ambition, yung main prize. Gusto nila yung title, gusto nila yung championship. They want to bring home the bacon, so to speak. Ayaw nilang umuwing luhaan o walang dala-dala. And the very price of knowing Christ perfectly in heaven was what motivated him to run. Lahat ng ating ginagawa dito towards that aim of getting the main prize or the main jackpot. It is the pearl of great price. Sabi ng isang paragraph, the pearl of great price. We are after the blesser and not the blessed. We are after the creator and not the creatures. Kaya mo, hindi magkakaroon ng problema at motibasyon ng isang tao. In fact, hindi mo nga pinakailangan, some people will always motivate you na magpatuloy ka sa Panginoon, magpatuloy kang sumama sa mga gawain, magpatuloy kang magbasa ng Biblia, magpatuloy kang lumakad sa Panginoon. Hindi mo kakailanganin yan for the most part of your life kung ang iyong motivation is the main prize. Amen? Not the earthly prize, whatever earthly prize ang mga yan, but the heavenly, eternal prize of seeing Christ face to face and no longer in bondage to the sin of flesh, because you will be glorified, you will be in a state of pure, eternal perfection, and you will worship Christ without any hindrance in heaven. Siya ho ang ating main prize. Hindi ho main prize mo na gusto ko uling makita yung aking kamag-anak sa heaven. Okay ho yun, walang problema. But Christ is the main prize. Whom have I in heaven but thee? And besides thee I desire nothing on earth. Any other motive, brethren, will fall short, brethren. And it will not give us the stamina, the endurance, the passion. Kung hindi lahat ito sa pilitan lang. We're just playing church here if God and Jesus Christ is not our one ambition and one prize. Maglolokohan lang ito tayo. This is our bitter pill to swallow, brethren. Nonetheless, sinasabi ko sa inyo, dahil ito po yung totoo. We're not playing games here, brethren. We're not even a social club. We are a church.
that has been bought by the price of Jesus Christ. Kaya ano sinabi ni Paul na, I lay hold of that which Christ Jesus has laid hold of me. Ano ibig sabihin po niya? He was remembering that day, that when his heart and his life was so rebellious against Christ, brethren, na yung araw na yun, on the road to Damascus, God laid hold of him. It was like arresting him and telling him, enough is enough, Paul. You will live that kind of life. Iwanan mo na yung buhay na yan. And now, you will serve me. And now, you will be my child. You will live for me. Christ laid hold of him. He was so proud a man, and God had to take him off his high horse and blind him, brethren. And from that day forth, he understood that it was Christ who laid hold of him, that salvation belongs to God. Christ pursued him until Christ caught him by the collar, so to speak, and told him, ito na ang direksyon ng buhay mo. You will be a light to the Gentiles. That's what he will be. And with that same passion na ginawa ng Diyos sa kanya, sinasabi ni Paul, that is the same thing I want to do. I want to run after Christ. Gusto kong habulin ang Panginoon. Gusto ko talaga na hindi huminto hanggat hindi ako maka-reach ng mataas na level ng maturity. Hanggat hindi nagagawa ng Diyos ang kanyang buong plano sa buhay ko. Sa kahuli-huli ang hininga ng aking buhay, gagamitin ko yun para kabulin si Kristo. Kung paano niya hinabol ang buhay ko at nakilala ko siya. Yun ang idea nito. The price was what motivated him to run to it. Kaya nga sa kanyang motivation to know Christ more and to see Christ in heaven one day, sinabi niya in the same letter, Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is gain. He is living for Christ. He is not living for sin. He is not living for money. He is not living for glory, for the praise of men. He is not living for the material riches of this world. He is living for Christ. He is totally dependent in Christ. Parang isang bata sa sinapupunan na siya ay nakakonekta doon po sa, ano ba tawag doon? Umbilical cord. Na pagka yun ay naputol, patay yung bata. Kung kailangan ng putulin niya, pagka nakalabas na yung bata. Sinasabi niyo po na, I am totally dependent in Christ. I live because of Christ. And now I live not in the flesh. I am crucified with Christ. Yung pasabi nito. Next slide. So the question is, when will we receive the prize? When we will receive the prize, brethren, which is yung total, perfect Christ-likeness. With all, of course, the benefits of heaven. When we are already ushered into God's glorious presence in heaven. Kaya nga sinabi rin po niya sa 2 Timothy chapter 4, na sinasabi niya na I have finished the race, I fought the faith, and sinasabi niya, there is a crown of righteousness awaiting me, and not only me, but even to those who love His appearing. Yun mo yun. It is Jesus Christ. Kaya kung mahalaga, kaibigan, kung sinasabi ni Paul po na brethren or brothers in these three verses, bakit kanya binabanggit na brothers, brethren? Kasi Christian ho yung kanyang pag-isa. Kasi yung nasa Philippine church, mga Christian ho sila. Hindi na sila basta church.
They are composed of believers in Christ. So, ibig sabihin mo rito, you are not in a race. You are not in a good race. You are not in an eternal race. You are not in a race of faith kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon Yesu Cristo. And I would like just to, before I end, to emphasize, how can you be included in the race that has been marked for every Christian? Well, kinakailangan po, you must look to the one who began and finish the race well. Ang Panginoon sa Kristo. Si Kristo ho, pinahirapan, pinarusahan, namatay. He endured all the pain and the suffering to glorify God, to appease the wrath of the Father, and to die for you, and to save you, you and me. Imbes na tayo ho dapat sana ang magbabayad ng ating mga pagkakasala at rebellion. Pero sabi ng Diyos, at alam ng Diyos, ang ating mga sakripisyo ay hindi ho tatanggapin. For we are all sinners. We have fallen short of the glory of God. So He sent His only begotten Son. At sabi ng Bible, and this is love. Not that we love Him, but that He sent His Son to die for us. Yun ho yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kinakailangan mong tanggapin na si Kristo, siya ang namatay para sa iyo, sa mga ginawa mo. Binayaran niya yung utang para ikaw ay ma-deliver mula sa kadiliman at mula sa gawain ng kadiliman. Para ikaw ay mabigyan ng buhay na walang hanggan habang kanyang binibigyan ka ng assurance ng kaligtasan niya once na nasa iyo ay hindi niya nababangiin ka. Yan ho ang ating Panginoon Yesu Cristo. At sinasabi ng Bible, He is the author and perfecter of our faith. Siya ho ang kinakailangan mong tanggapin, kilalanin sa iyong buhay. And when you are converted in Christ, brethren, automatically you are placed in the race of life. And that is the race of faith that we can see in Hebrews chapter 11. The race was not smooth and easy, brethren. Dami yung pinagdaanan ng mga Bible characters na yun. But in all these things, what stood the most sa kanila ho ay yung kanilang ano po, yung kanilang faith sa Panginoon. And their faith was expressed in so many ways. In obedience, in submission, in love, in focusing on the eternal city and not looking back at the past, brethren. They were focusing on what God can do even in impossible times. And they believed with all their hearts. And thus, brethren or friend, na kinakailangan mong gawin para ikaw ay makasama sa karera. And I pray that by God's grace, we all be able to finish the race. In conclusion, to wrap it up, as we reach forward to the goal, sa panibagong taon na binigay sa atin ng Diyos sa BRCM and even as individual Christians, to reach the goal and win the prize requires proper awareness, maximum effort, a focused concentration, and a proper motivation. In some parting words, kaya nasabi ko kanina, one ambition, one prize. The Lord Jesus Christ. Amen? Tayo na yung nanawin. Hallelujah. Father in heaven, muli nasambahin mo na. Lord, ang kaligtasan ay nanggagaling sa inyo.